Kumusta, sir? Hoy, pulubi, anong ginagawa mo rito? Baka gusto niyong bumili sa akin ng tiket? Ayoko, umalis ka na. Hindi ko kailangan ng tiket mo. Huwag mo kong guluhin. Ano pang hinihintay mo? Sinabi na umalis ka na! Ay, huwag ka namang masungit sa akin. Gusto ko lang naman makipag-usap. Kumusta? Sa tingin mo ba kaya talagang pasayahin ni Mystica si Jorge Luis, Mama? Oo naman, Digna. Kaso nga lang masyado mukhang pera yang si Mystica. Lalo na yung tita niyang si Paz. Ano naman? Dadami na ang pera ni Jorge Luis kapag napunta sa atin ang pamana ni Santiago kapag namatay siya. Ay, Mama naman. Sa tingin ko hindi kaya ni Mystica. Dahil nalalapit na ang birthday ni Jorge Luis, imbitahin natin si Paz at Mystica. Sa totoo lang, gusto ko maging manugang si Mystica. Hindi ko siya gusto maging hipag, Mama. Masyado siyang... May class na babae si Mystica. Kaya bagay na bagay siya sa kapatid mo. At saka maganda siya at may pakinabang sa atin. Pero para sa akin masyado siyang sip-sip. Ang babaeng kagaya niya ang kailangan ngayon ni Jorge Luis. Ang babaeng kaya siyang pasayahin at kayang ipalimot sa kanyang lahat na makalimutan na niya si Diana. Siya lang ang makapagbibigay sa kapatid mo ng kasiyahan na hindi natin kayang ibigay sa kanya. Si Mystica lang ang may kaya nun. Sinubukan ko siyang balaan kanina. Ang lakas talaga ng loob ni Mechi. O ikaw, tigil-tigilan mo nga ako. Huwag mo nga ipagkalat na may gusto ko sa kanya, pwede naman, ba? hindi ba? Oo, pero di ka launan. Yumabang siya. Hindi kanya pinapansin. Alam mo ba kung ano sabi niya? Ano? Matanda siya para sa'yo. Sayang naman, pare. Makinig ka sa akin, pulubi. Ayoko nang ulitin. Umalis ka na rito. Huwag ka na magalit. Sige ka, mabilis kang tatanda niyan, Pogi. Kilan mo na ako. Teka, bakit ba ganyan ka makapagsalita sa akin? Huwag mo nga akong sagarin, pulubi. Hindi mo naman pag-aari ang kalye na to. Sa kalye nakatira ang mga gusgusing mahirap na kagaya mo, pero hindi rito. Ako ang may-ari ng lupang kinatatayuan mo. Di mo ba naiintindihan? Ako ang may-ari nito. Kaya umalis ka na kung ayaw mo masaktan. Ow! Napakasama mo naman. Sige na, bumili ka na ng tiket para hindi na kita guluhin ulit, Pogi. Bibigyan kita ng 30 segundo para umalis. Umalis ka na kung ayaw mo magsisi. Maria Merced. Tingnan mo, mukhang galit na galit yung lalaki doon. Hindi No? takot si Mechi sa kanya. Naku, baka lumabas siya tapos bigla niya saktan si Mechi. Umanda ka na tulungan siya. Pero mukhang hindi niya kailangan. Sige, pre. Ano pang hinihintay mo? Ay, ang gwapo kaso mainitin ang ulo. Ay, anong problema? May sakit ka ba? Siguro pinarurusahan ka ng langit kaya ka ganyan. Ang yabang-yabang mo kasi at ang sungit mo sa aming mahihirap. Tama na yan, Mechi. Tara na. Hayaan mo na lang siya. Baka bumunot pa ng baril yan at bariling Ano ka. ka ba naman? Tignan mo yung itsura niya, oh. Narinig mo ba ang sinabi ng mga kaibigan mo, babae ka? Oo, narinig ko yon. Pero ang alam ko kasi, sir, ang asong puro taho lang, hindi nangangagat. Ha? At bakit ka ganyan? Sino ka ba sa tingin mo? Hindi mo ba kilala kung sino ako? Isang gwapong binata. May pagkabaliw at mahilig sumigaw. Isa kang bakulaw, ano? Oo, tama ka. Kaya naman kaya kitang tirisin na parang maliit na langgam. Ah, talaga? Eh di ikaw na. Makinig ka sa akin. Pag tiniris mo ako, kahit mayaman ka pa at nasa iyo na ang lahat ng bagay, tiyak ikukulong ka ng mga pulis. Mabubulong ka sa kulungan. Hindi ka ba natatakot? Hindi mangyayari yun. Walang gagawin ng mga pulis sa akin kapag pinatay ko ang insektong tulad mo. Ikaw ang insekto sa ating dalawa! Kung ako sa'yo, huwag ka masyadong mainitin ang ulo. Kung ayaw mong mamatay ka ng maaga. Oh, bakit ha? Bakit bigla ka na nahimik dyan? Hindi ka ba natatakot sa akin? Kahit konti, hindi. May problema ba, pamangkin ko? Huwag mo akong pakialaman. Umalis ka na. Pero kung... Umalis ka na! Tama na nga yun, Mechi. Halika na. Halika na. Sige na nga, tara na, umalis na tayo. Tara. Sandali, huwag ka munang umalis. Sandali lang. Kailangan ko ng isang babaeng katulad niya para sa pinaplano kong paghihigante. Huwag mong isipin ang ganon, Jorge Luis. Pinagmukha akong tanga ni Esther. Sigurado ako napakanayo ng kaibigan niya at gusto niya lang na magpasikat. Hindi niya dapat ako ginamit. Alam kong gusto ka niya. Hindi na lang ako sana pumayag makipagkita. Mabuti na yun.
Dahil kailangan mong malibang. Pero hindi naman nangyari. At hindi na mangyayari kahit kailan. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Jorge Luis. Totoo naman, Ricardo. Hindi mawala sa isip ko si Diana kahit sandali lang. Nakukumbinsi na ako na siya lang ang babaeng nararapat sa akin. Magbabago rin ang isip mo. Hindi na. Tingnan mo kung ano nangyari kay Esther. Akala ko totoo siya pero gusto niya lang akong ipahiya. Hindi yun gagawin ni Diana. Walang katulad si Diana. Walang katulad. Ano na? Anong tinitingin-tingin mo? Meron ka bang naaalala sa akin o ano? Ano ba, Mechi? Tara na, umalis na tayo. Sandali lang, Clavo. Ano? Ano, bibili ka ba? Bibili ako ng isang buo. Anong sabi Bingi mo? ka ba? Bibili ako ng isang buo. Sabi ko sa'yo, mabibentahan ko siya. Anong gusto mong ending? Ikaw nang bahala. Meron akong ending na 5. Gusto mo ba? Ang sabi ko, ikaw nang bahala. Ito na. Aba, sandali lang, sir. Ibibigay ko sa'yo kapag nagbayad ka na. Mukha kasing hindi mo ako babayaran. Sinasabi mo bang magnanakaw ako? Aba, ewan ko. Malay ko ba? Baka bigla mo na lang kunin tong ticket at dahil nakakulong ko dyan sa mansyon, baka bigla ka na lang umalis nang hindi nagbabayad. Ano gagawin niyang sinasabi mo? Ikaw ang magnanakaw, hindi ako. At mukhang hindi lang yon. Ano? Hindi Ganon. Pas hindi na kita babentahan. Sandali lang. Kawalan mo yan. Tama siya, no? Oo. Sige, ibigay mo na sa akin yung bayad mo. Magkano? 100 piso lahat. Wow, ang dami. Aba, mukhang marami kang pera, sir. Ang kapal ng pera mo sa wallet. Ayan ang bayad ko. Aalis na ako. Salamat sa pagbili mo ng lahat. Bumalik ka, bibili ulit ako. Totoo ba yan? Kailan? Kahit kailan. Pulubi. Ang hilig mo talaga mga insulto, ano? Alam mo, kahit ganyan ka, sa totoo lang, medyo naaawa talaga ako sa'yo. Ano? Naaawa ka sa akin? Oo, alam mo ba kung bakit? Kasi, kahit na mahirap lang ako, malusog at malakas ako. Samantalang ikaw, mayaman ka nga, marami kang pera, ang laki ng bahay mo, pero mukha kang kalansay sa itsura mo. Walang hiya ka! Pwes walang yaka rin, ungas! Tama na yan, Mechi. Tara na. Sige na. Bye, bugnutin. Kahit na ganyan ka, maraming salamat talaga sa pagbili mo. Tara, umuwi na tayo. Makakauwi na. May pangkain na ako. Baka talaga, Mechi. Hindi na masama. Kaya kong pahirapan sila Malvin at ang mga kasabwat niya gamit ang babaeng yon. Nasisiguro ko. Kumusta, Santiago? Bakit hindi ka pumunta sa appointment mo? Okay lang ako, Dr. Torres. Kung nandito ka para i-check ako, nagsasayang ka lang ng oras. Wala ako sa kondisyon para magpa-check up sa'yo ngayon, kaya umalis ka na. Sige na, huwag ka na masungit. Sige na, tingnan mo to. Maganda yung mga numero. Malaki ang tsansang manalo. Yan, sa susunod ulit. Salamat. Salamat. Sumobra ka yata doon sa lalaki. Babae pa rin naman ako, Clavo. Kahit na ganun siya kabastos, kailangan niya pa rin akong tiisin, hindi ba? Siya nga pala, Mechi. Tungkol sa sinabi ni Hamburger na gusto kita, kasi... Hindi ba totoo yun? Oo, totoo yun. Pero kasi, Naku, ano ka ba naman, Clavo? Mas matanda ako sa'yo. Oo nga, matangkad ka nga, pero ang payat-payat mo pa rin. At ngayon ka palang natututo sa buhay. Sa tingin mo ba marami ka ng karanasan, ha? Kung magsalita ka dyan, na rin ako nagbabanat ng buto para lang mabuhay ang pamilya ko. Kaya marami na rin akong karanasan sa mundo. Maghanap ka na lang ng mas bata. Yung 14 o 15 anyos. Matanda ako para sa'yo. Hmm?
trabaho na. Halika na. Eto na ako. Ay, baka mahulog ako. Sandali. Tingnan natin kung kaya mo to. Sigurado ako hindi mo to kakayanin. Tingnan natin kung babayaran nila tayo na 30, 60 at 90 para sa pera. Ayaw niyang magpatingin sa doktor? Oo, Malvina. Pero sa totoo lang, hindi naman kailangan. Doktor, ang ibig mong sabihin... Hindi siya pakakawala ng sakit niya. Pero, bata pa siya. Humihina ang katawan niya sa bawat paglipas ng araw. At walang lunas para sa sakit ng pamangkin mo, Malvina. Sandali na lang ang ilalagi niya sa mundo. Marami ka bang naibenta ngayon? Oo, Candy. Nakabenta ako ng isang buo sa bugnuting lalaki na ubod ng yabang, taga Las Lomas. Oo, nasabi na ni Hamburger sa akin. Ganun ba? Dahil kailangan natin gawin lahat para makakain. Heto, Ang dami bumili ako naman ng yan. prutas, mansanas at saka orange. Mukhang masarap, Oo no? nga. Magandang hapon, Candelaria. Kumusta? Hello, ganda. Hello din, Lata. Ano ba yun? Ikaw din? Pati ba naman ikaw, Mechi? May sarili akong pangalan, hindi Lata. Pero lahat ng tao dito tawag sa'yo, Lata. Oo, pero ako si Rogasiano. Hi! Huwag mo sabihin mas maganda ang pangalan mo. Sige, kung ayaw mo tawagin kang ganon, hindi na. Hindi, okay lang yun, no? Tawagin mo ko kung anong gusto mo. Kung gusto mo, Lata, sige, ako na lang si Lata. Oo, Lata. Sige. Pasensya ka na, wala akong oras makipag-usap. Marami pa akong gagawin. Magbebenta pa ako ng mga prutas. Bibilhin ko lahat ng tinda mo, ganda. Pero bakit? May tindahan ka, di ba? Oo, kaya nga, Mechi. Kung gusto mo lang akong asarin, umalis ka na lang dito, pwede ba? Hindi gusto ko talagang bumili ng prutas sa'yo. Mukhang masarap kasi. O sige, sa'yo na lahat yung prutas, Lata. Salamat. Candy, Gusto ko rin kasi siyang ibenta sa tindahan ko. totoo ba yan? Oo, totoo yun. Naku, kung gano'n naman pala. Sige, sa'yo na. Pero babayaran mo ako, ha? Huwag mo lang gagayahin yung style mo sa tindahan na ililista mo lang muna. Ayoko ng ganun. Siyempre hindi, ganda. Sige. Sa'yo ang tindahan ko, Mechi. At sa'yo rin ang puso ko. Sabi ni Dr. Torres, malapit na siya mamatay. Hindi ako naniniwala, Mama. Guwapo pa rin siya gaya ng dati. Mamamatay na si Santiago, Digna. Malapit na. Mabuti na yun. Para hindi tayo aasa sa kung ano lang ang gusto niya ibigay. Mamatay na siya. At makukuha na rin natin ang bahay na ito. Pati na ang iba niyang ari-arian. Ang pera niya. Lahat! Magbabagong buhay natin. Yayaman na tayo sa wakas, Digna. Tayong dalawa. At si Jorge Luis, Mama. Pero kailan mangyayari yun? Maghintay ka lang, Iha. Malapit na ang katapusan. Mamamatay na siya. Kailangan niyang mamatay. Palagi niyo talaga akong pinag-uusapan na dalawa. Eto na. Sobra-sobra tong binigay mo sa akin. Kinita mo lahat yan, Mechi. Ay, pagpapalain ka dahil dito, Lata. Pero pwede mo rin akong bayaran ng isang halik. Tumahimik ka nga! Huwag mo akong lalandiin, pwede ba? Ano ba to? Huwag ka humingi ng halik sa akin. Subukan mo lang ulitin, masasapak talaga kita. Pero malaki ang tulong mo sa akin dito sa pera. Sige na, pasensya na, tama na yan. Huwag ka na magalit. Oo na. Sa susunod ulit, ganda ha. Kapag kailangan mong mangutang, pumunta ka lang sa tindahan ko. The best ang tindahan ko. Sige. Mamaya na lang, Candelaria. Ingat! Una na ako. Susunod ulit. Sige. Hi, Mechi. Kung niligawan ako ng lalaking katulad ni Lata, sasagutin ko kaagad. Ay, pero masyado siyang matanda para sa akin. Ano naman? Sigurado ako mas responsable siya kaysa sa mga bata gaya ni Chicho at ng kapatid mong si Guillermo. Oo nga, tama ka naman dyan. At saka, kahit hindi siya mayaman, may pera pa rin siya. Ayoko namang magmahal ng dahil lang sa pera, Candy. Nakakasuka ang mga ganun. Alam mo, nakikita ko na mahal ka ni Lata. Handa siyang ilagay ang pangalan mo sa tindahan niya kapag sinagot mo siya. Gusto mo ba ng payo ko?
Huwag ka masyadong mapili. Baka mamaya wala kang makatuluyan yan. Sige ka, baka tumanda ka na lang mag-isa niyan. Sinabi ni Dr. Torres na malapit na akong mamatay. Wala siyang alam dahil hindi naman talaga niya ako na-check up. Kaya wag na kayong umasa. Magtatagal pa sa mundo si Santiago del Olmo. Bata pa ang katawan ko, kakayanin ko. Kakayanin ko ang lahat hanggat hindi pa ako tapos pahirapan kayo. Mapaparusahan ka ng Panginoon sa pagiging masama mo sa amin, pinsan. Ano? Kayo ang mapaparusahan dahil kayo ang mapagsamantala. Kayo ang mga sakim at makasarili. Pinaparusahan niya kayo sa pamamagitan ng pagtitiis kasama ko. Malakas pa ako at kaya ko pa kayong pahirapan lahat. Marami pang mangyayari na hindi niyo gugustuhin habang nabubuhay ako. Maghanda na kayo. Kaya ngayon pa lang, maghanda na kayo mga swapang. Dahil hindi ako maaawa sa inyo kahit kailan. Pagbabayaran niyo ang lahat. Ibibigay sa akin lahat ng mayamang lalaki. Baka makabili pa ako ng lupa para kay Papa para sa mga inaalagaan niyang manok. Ay, basta. Hindi ako magpapakasal sa lalaking hindi ko mahal. Dapat mahal namin ang isa't isa. Paano kung hindi mo siya mahanap? Eh kung ganon, tatanda akong dalaga. Hay nako, sinasabi mo lang yan ngayon. Pero kapag nagtagal at hindi pa rin natutupad ang mga pangarap mo, sasagutin mo na lang ang kahit sino. Hindi ko inaasahan na ganyan ka pala mag-isip tungkol sa pag-ibig, Candy. Masyado ka malaya kung mag-isip. Palibasa ikaw kasi hindi. Sige, mamaya na lang ulit. Sige, Bye. ingat. Sige po. O sige. Sana makita ko ulit siya ng maraming beses. Siya ang gusto kong pakasalan. Siya ang gusto ko. May nakaaway raw ho kayo na nagtitinda ng ticket sa labas, sabi ni Mrs. Malvina. Oh, pero hindi importante yun. Pero sabi niya galit na galit daw ho kayo kanina habang kausap siya. Hindi totoo yun. Cordelio. Ano yun, Sir Santiago? Kapag bumalik ulit siya, sabihan mo ako kaagad. Naiintindihan mo? Sabihan ka? Pero sir, sa tingin ko malaki ang maitutulong sa akin ng pulubi na yon, Cordelio. Kaya naman simula ngayon, mahalaga na siya para sa akin.